It's August. No, it's September 1. So, ibig sabihin, tapos na yung August. Feeling ko lang na August pa din kasi sobrang tagal matapos ang August. So now, we're here finally sa September months. Happy holiday! Here are the things that is consuming my mind, my body, my health, and everything else. I realized na pwede ko namang i-treat yung mga monthly favorites like this August favorites as scrapbook or parang dump na pinopost sa IG. But instead, I'm posting here on YouTube. Favorite YouTuber ko as of now is si Pasta Coma. Merong 3 levels sa mga study vlogs. Aesthetic, Kai Chang, Pasta Coma. Andito ako sa Pasta Coma side. I'm not really an all-nighter type of student reviewer. Nakaka-relate ako sa mga struggles na meron siya. Unlike sa kasipagan ni Kai Chang na hindi ko kayang i-pull off on my own unless the deadline is there. Sa mga normal vlogs naman, gusto ko din si Macy Victoria. As I'm watching her, nare-realize ko na, similar siya kay Emma Chamberlain. Pagdating naman sa mga kanta, ang favorite artist ko is si Ashley Sienna. Kaka-scroll ko sa TikTok, lumalabas mga manifesting recommendation song, mga ganun-ganun. Mostly kanta ni Ashley Sienna. Talagang diniscover ko lahat ng kanta niya, kung ano yung mga lyrics, ganun, kung ano yung tune. Kaya ang dami kong inad na kanta niya sa manifesting playlist ko na pinapakinggan ko everyday. Oh my God, there's a bird outside. Anyway, like I need the background music in my head. I'm playing Ashley Sienna songs. Pag naman hindi mga manifestation songs yung mga pinapakinggan ko, napupunta ako sa OPM. Yung OPM na pinapakinggan ko, isa lang. Yung sa Polaris na LB Food Trip. Tapos magtusok-tusok dun sa tapat. Bumili ng fries na maalat at cheese sticks na walang laman. Kakapakinig ko dun, na-recommend sa akin ng YouTube algorithm si Ian Quiroz, yung kanta niya ng tindahan ng mga alaala. Para sila ng vibe. So that's why I like it. Kasi para silang Pabili po ng sandaling naging simula ng mga pangarap kasi nakakalimot na ako kung paano ba magsikap. pag pinapanood ko sila, gusto ko na lang ulit maglaro. Gusto ko na lang ulit maglaro sa tanghaling tapat. Yung mga media na kinokonsume ko din sa buong August is watching movies, K-drama, and mga reality show. Pinaka-tumatak sa aking anime for this month is yung Kowloon Generic Romance. Bakit? Nung una, hindi ko siya gets kasi ano to? Bakit puro building yung mga background? Hindi ko alam bakit nasa prior knowledge ko. Parang familiar sa akin yung Kowloon. Yung Kowloon City pala yun. Akala ko magiging masaya yung ending niya kasi nga, nagkita ulit sila, ganun-ganun. Pero iba pala. Syempre, hindi ko na kaya i-spoil. Kaya nabahala, panoorin nyo na lang din. Yung movie of the month naman, hindi ko na-expect na Filipino movie to. Pero kasi wala akong maalala na tumatak sa aking Western movies as of August. If I'm watching movies, it's either na iisipin ko yan for days after watching that movie. Or, next, 2 movies pala. Yung una kong napanood is yung Road Trip. So, sakit sa feeling yun. Second is yung sa The Last Goodbye. I like their chemistry. And then si Asnir. I love the dynamic ng friendship ni Asnir, the main character, and Karina. Karina ba pangalan niya? Yeah, right, Karina. Because I'm thinking about the Karina Espo. Siyempre, pagkatapos ko siyang panoorin yung The Last Goodbye, masakit din kasi nga kakatapos ko lang panoorin yung Road Trip. Sabi ko, bakit naman ganito yung mga, Filipino movies? Ang sakit-sakit. Like, talagang wala ka na masyadong makahanap na magandang romance Filipino movies as wholesome as that. Ito na yung nag-iisang purchase of the month ko. Bumili na naman ako ng another t-shirt. Kasi feeling ko hindi enough yung 2 t-shirt kasi nga, kapag sinuot ko yung extra as an extra shirt, so ano may susuot ko the next day? Wala akong extra shirt for that second extra shirt. Kinuha ko na yung smaller size finally. Ginawa ko yung sinabi ko noon na maghahanap ako ng mga statement t-shirt na hindi malaki yung design. So, I did. Bakit color brown? Kasi nga yung skirt ko, color brown. So, I am hoping that I can wear it as a monochrome outfit. Diba nga, ang tagal ng August matapos. Ang dami ko naging free time para mag-experiment ng mga makeup style. Yung mga ginawa ko, Douyin, Dream Girl Glam, yung mga nahanap ko na ng mga makeup tutorials sa YouTube. Tsaka yung Dark Femme. Yung Dark Femme, tsaka Dream Girl Glam, sa TikTok ko ginawa yung tutorial. Yung Douyin, sa YouTube ako naghanap. Yung sa Douyin makeup actually did make a difference to my face. The way how it's nakatapal sa face ko, Dream Girl Glam wins for me. Kasi nga, natural siya.
It looks good both sa personal and sa picture. Pero hindi siya sobrang halata sa picture. Mukha akong nalalaglagan ng damit. Takpan ko na nga lang. Ang cravings ko for the next few months is travel and events that I can anticipate going, or I am really craving for that social interaction, bonding, connection. Kahit na kasing sabihin mong introvert ako, talagang gusto ko ng social interaction. Let me be part of that, but I'm not gonna talk. Ang current hobbies ko naman na nakolekta for the month of August is yung junk journaling, just like what I did last week, manifesting journal, and studying tarot. Parang major arcana ng tarot lang yung inaral ko para maintindihan ko or para ma-interpret ko yung sarili kong matrix destiny chart. Kasi sobrang daming information online, you can get dizzy about it. Ang inaabangan ko naman sa pagtapos ng August is yung Halloween. I don't really like Christmas and New Year, but I like Halloween. So, if you have any ideas kung merong mga events for this Halloween this year, sama mo ako, or at least give me ideas where we can join that. Ang dami kong gustong cosplay. I don't have the budget, I don't have the clothes, but I am willing to get that shot. Photo shoot. I need more interesting experiences in life, kaya